Akin ka na, sabay ka na. Grande ba? Baka makabala ako sa inyo. Sige sabi ka ni Mami sabay ka na. Mami, Daddy, si Elizabeth nga po pala. Hey, good morning, Elizabeth. Hello, Iya. Hello po, tita. Salamat po sa pagsagot. Bye, Daddy! Bye, Mami! Sige, anak. Tay ko, ingat po kayo. Hala, 10 days na lang at nagpapasko na. I'm so excited kasi sabi ni Papa, regaluhan niya ako ng iPhone sa Pasko. Wow, sana all. Ako kaya, ano kayang matatanggap mong regalo sa Pasko? Sana may magregalo din sa akin. Pero sabi ni Mami, bukas lalabas ka rin para bumili ng handa at bumili ng mga regalo. Ikaw, Ana, ano kaya tanong Pasko? Simple na. Tuwing Pasko, sama-sama kami dito pray para magpasalamat and kumakain ng tsubay. Yun lang. Okay. Uy, Liz, okay ka na? Dahil malapit na ang Pasko, kumawa kayo ng Christmas pictures niyo at iligit niyo yan sa work. I'll give you 5 minutes to do it. Sana gumaling na si Mama. Sana makahanap na uli ng trabaho si Papa para mapagamot si Mama. At sana si Kuya tumigil na sa mga bisyo niya at tulungan sina Mama at Papa. Wala na lang iniisip mo, Liz. Okay ka lang? Medyo. Iniisip ko lang yung wishlist ko. Nalulungkot kasi ako sa sitwasyon namin ngayon. Feeling ko ito na yung pinakamalungkot na Pasko namin. Alam ko namang mabigat yun, pero hindi mo kailangan din yung mag-isa. Actually, nakita ko yung wishlist mo. Alam mo, naiintindihan ko yan. Yung parang, ang dami mong gustong gawin pero ang hirap abutin. Naalala ko nung bata pa ako, nawala ng trabaho si Papa. Wala kaming pangregalo, wala kaming panghanda. Sobrang lungkot. Na para bang, ang dilim ng bahay kahit may parel. Hindi pa na natatapos Nagkasakit si Mama. Tapos, hindi ko na alam kung ano gagawin kasi sobrang dami ng gastusin. Pero sa gitna ng lahat ngayon, may kumatok sa akin. Hindi para manghingi kundi para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero doon namin siya unang nakilala. Umatin kami ng church and nakilala namin doon si Pasko. Isa din siya sa mga naging instrumento para mapalapit kami kay God. At dahil doon, unti-unting lumalim na siya namin kay God. Unti-unting nagbago yung buhay namin. Hindi naman agad naging magaan, kundi may kapayapaan. Natutunan namin magkuhan, hindi lang sa sarili, kundi kay Lord na hindi nagpapabaya. Gusto mo ba sumama sa church sa Sunday? Kasi baka para mas lalong gumaan yung pakiramdam mo. Sige, pag-isipan ko. Siyempre, inuna na naman ni Kuya yung bisyo niya kaysa tumulong dito sa bahay. Bago tayo magtapos, sino man ang may dalang panalangin, tuloy na ibigay natin sa Panginoon, idulog natin sa Kanya. Katulad ng kahilingan ko bago magpasko, sana gumaling na si Mama at sana makahanap na ng trabaho si Papa. At si Kuya, tumigil na sa mga bisyo niya at maging masaya ang Pasko namin. Salamat ate at nakasimba kayo. Ilang meeting. At ano nga ba pangalan mo po? Elizabeth po, Pasua. Thank you po sa naging hayag niyo po sa ilang karamdam po ako ng kapayapaan after po rin. Pwede po ba kayo maansayahan sa aming bahay para pag-pray po yung mga po? Liz, may tao. Si Pastor yan, papasukin mo. Magandang gabi po. Pwede ko po ba kayo manyayaan upang tanggapin si Jesus sa inyong pong buhay? Ito po, Pastor. Sige po. Salamat at pamunan ko kayo sa panalangin. Sundan niyo po ako sa panalangin. Bigyan po natin ating mga mata.
Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Mananampalataya ako, kayo po'y namatay, nalibing, at muling nabuhay, sa ikatlong araw, para sa ating kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula nang makilala namin ang Panginoong Jesus, unti-unti niyang binago ang takbo ng aming buhay. Kaya nagpapasalamat po ako dahil lumakas na ulit si Mama, may pag-asa na ulit si Papa, at nakikita ko nagbabago na si Kuya. Kaya Lord, patuloy ka pong kumilos sa aming buhay. Anak, yan lang ang trabaho. Hindi na tayo mahihirapan sa panggasto. May trabaho na rin ako pa. Makakatulong na rin ako. Dahil dyan, magluluto ako ng masarap na pagkain. Ang tunay na kasaganahan sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa pusong tumanggap sa Panginoong Jesus, may tamang relasyon sa Kanya. Mula sa Kanya nagmumula ang kapayapaan at pag-asang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya ngayong Pasko, kahit wala kaming maraming handa o mamahaling regalo, ang mahalaga ay kami sama-sama at higit sa lahat, natutunan namin na ang Panginoong Jesus na tinanggap namin sa aming buhay ang siyang nagbubuklod sa amin, nagbibigay ng tunay na masaganang Pasko. Pag spaghetti po, parang may spaghetti na kayo. Pero wala pa rin naman yung ano.